Ma'am Judy Ann, una po sa lahat, ilang taon na po kayong kasal ni Mr.? Only 12 years po. 12 years. Balita namin, kilala nyo rin yung bagong kasintahan ni Mr. ha? Sino ba to? Asawa ng kuya niya. Paano nyo po nalaman, Ma'am Judy Ann? December 19, may screenshot po sa cellphone ng asawa ko na conversation nilang dalawa, number nung babae. Tapos, sinabihan niya yung asawa ko sa chat na mag-delete po yung asawa ko daw para hindi kami mag-away. Baka makita po kasi yung chatan nilang dalawa. Ano po kaya yung kailangan i-delete? Yun lang po yung unang nahuli ko. Then, December 23 po, parang may confrontation na po na nangyari. Ako po yung pinalis ng asawa ko dito sa amin. Pinalabas po na hindi to lahat nung accusation ko. Pero nung nahuli ko po February yung cellphone na pinag-communication nila, andun din po lahat nung until nung December 23 na nahuli ko sila na yung may confrontation na andun lahat ng conversation nila tungkol sa akin, tungkol sa relasyon nila. Yung mister ninyo ngayon, asan? Sa labas po. Yung babae, asan? Nasa Pangasinan din ba? Nasa Hong Kong po, pero nung unang nangyari yung confrontation, nandito pa po siya. December 28 yung pag-alis niya. Okay. Pero December 23 nangyari po yung unang confrontation sa kanilang dalawa. Pero ito po ba alam na nung kapatid ng mister po ninyo? Siguro po, tinawagan na rin po siya Tapos sinabi na rin po ng mother-in-law ko. Ano po sabi nung kapatid? Hindi ko lang po sure, sir, kasi hindi ko pa po siya nakakausap. Sir Jude, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po din po. Sir Jude, inaamin niyo po ba na may relasyon kayo nitong si Robenalyn? Kung anong nandyan po, yun na lang po yung kung anong nandyan. Kung ano na lang yung nandun, yun na lang. Yung sinasabi ni Sir Jude. Kasi eto, inabot sa akin ngayon, may mga Opo. messages po dito, Ikaw ba to nagsasabi ng I love you, asawa ko? Tapos may mga video call ninyo? Oo. Ano pong meron sa inyo nitong asawa ng kapatid ninyo? Basta kung ano lang yung center, yun lang yung sabihin pag ganito Nandito po sa linya yung misis po ninyo. At syempre, Opo. karapatan din niyang malaman, maliwanagan kung Alam ano niya ba na- talaga yung namamagitan sa inyo nitong si Robenalyn Castañeda. So, kung mabibigyan mo kami ng kaliwanagan sa ngayon, edi mas mabuti sa lahat. Kasi nakita rin naman natin yung mga conversations ninyo. Oh. Sir, Ang pangalan nga ni Rubenalyn sa phone mo, mahal ko. Meron pang loves. Basta pag nakaalis ka na, mag-usap kayo, wag hiwalayan usapan natin yung loves. Nahuli ka na po ng misis po ninyo. So, Opo. kung ang sinasabi po ninyo is kung ano na lang ang nakalagay dyan sa conversation, yun na din mismo, kung ganun po, malinaw na talagang may relasyon kayo nitong asawa ng kapatid po ninyo. Bakit nyo naman ginawa yan? tatanggapin ko na lang po kung ano yung parusa sa akin po. Pero minsan kailangan din natin na explanation bakit mo ginawa yun sa misis mo, sir. Yun yung hinahanap ng misis mo, sir. Gayon din po sa kapatid nyo. Nagkagawa din siya ng mali. Ano pong mali yun, sir? Nakapag-relasyon siya sa kapitbahay namin na dito rin sila nagkagawa ng kamulit yan. Dito sa bahay ko. Ma'am Judy, gumawa ka rin daw po ng kasalanan. Sa bahay nyo din daw po ata. Ang tagal-tagal na issue na po yan, ma'am. Dalawa pa lang yung anak namin, ma'am. Almost ilang taon na yung pangalawang anak ko, 9 years old na. Tapos, ang tagal-tagal na issue na yan. Tapos, wala naman po siyang ebidensya. Tapos, ayan po yung binibring out niya dito ngayon. Ang tanong lang naman po sa kanya, yung sa kanila ni Ruby. Ma'am Judy, ang lumalabas ngayon dito, etong mister po ninyo, naghihiganti lang sa inyo. Kung ganun yung sabi niya na Okay. nakagawa ako, bakit niya po ako tinanggap? Bakit po andito ako ngayon? Bakit asawa ko pa rin siya hanggang ngayon? Ma'am, sino po ba yung pinagdududahan or pinagkakamalan ni Sir Jude na naging kasintahan nyo rin siguro? Hindi lang po. Sa kanya, kung sino po. Nagsusubahan. Talagang mismong bahay ko pa po. Andyan pa po ako na natutulog. Pag natulog ako, tapos nila gagawin. Ang nangyayari ngayon is naghihiganti ka lang. Hindi naman po. Maliban dun sa sinasabi nyo, ano pa pong ebidensya nyo? Kasi dito, sir, meron siyang ebidensya. Nagpapadala pa po kayo ng GCash. Oo nga po. Wala Ang babae, actually, ma'am, ang babae yung nagpapadala ng Gcash sa asawa ko. Yung babae po mismo ang nagpapadala 1.6 pa, attorney. sa phone na ginagamit Sa niya. bagay, mahal lang kita talaga siguro. Mag-uumpisa ka na asawa.
Ma'am Alicia, magandang hapon po. Nabalitaan niyo na po ba itong nangyaring kalokohan ng isang anak ninyo? Ilang beses na po na nahuli sila pero ayaw nilang aminin na dalawa. Lagi pong idinadive yung problema either sa akin o kay Judy Ann. So inaaway-away nila kami. Tapos, recently lang, nung nakaraang buwan lang, nahuli ko yung My Day na minaydi mismo ni Rubina Lynn Castañeda. Tapos, nag-message ako sa kanya, pinadala ko yung mga yung MyD niya. Hindi po niya inamin unless galit pa siya sa akin. Binlock niya yung binlock niya ako sa cellphone niya. Sino pa naman po ang magagalit na hindi magagalit na ina na malalaman po pala na totoo pala yung mga kinikwento ni Judy Ann sa akin. Ma'am Alicia, ano po ba yung in-upload sa My Day? Yung nagbi-video call po silang dalawa, ang pinagbintangan po ni Rubina Lynn, alaga niya daw ang nag-My Day. Samantalang ang alaga niya, 1.5 years old lang yata. Kung sino man nag-upload niyan, ang mahalaga, merong nag-capture na talagang nagbi-video call sila. Alam na po ba nito nung mister nitong si Rubina Lynn, yung isang anak po ninyo? Opo, alam na po niya. Alam na po niya. Sinabi ko na po sa kanya lahat kasi nalaman din daw niya po yata sa iba't ibang tao. Etong isang anak pa ninyo na si John Castañeda, kaya pa rin niyang patawarin, tanggapin. Etong si Ma'am Rubina Lynn. Opo, yata. Opo, pero as a mother attorney, ayaw ko na po siyang tanggapin. Ibinabalik ko na po sa mga magulang niya. Hindi na po pwede. Kasi sa dami-dami din po ng mga utang niya na kami po ang nagbayad. Paulit-ulit lang po yun, attorney. Hindi siya tumitigil umutang ng umutang ng umutang. Bukod po dyan sa mga problema ng utang, kung tutuusin, sinisira na niya yung pamilya ninyo eh. Dalawa pong pamilya ang nasira. Ang sakit-sakit sa isang ina. Dalawang anak ko, tinuhog siya. Hindi na siya nakakita ng ibang lalaki. Bakit anak ko pa? Yun ang masakit, sir eh. Maluwag ang buhay niya. Mga bata nasa akin. Umuutang, binabayadan namin. Hindi na ba siya nahihiya? Sana siya kumuha ng kakapalan ng mukha. Ito naman din anak kong isa. Bakit pinatulan niya? Asawa ng kapatid niya. Yun ang masakit. Ang daming babae, nak. Ang daming babae. Wag lang sana siya. Anong akala niyo sa akin? Walang damdamin? Nakikita ko kayo nag-aaway-away. Dalawang anak ko gusto pang magpatayan kung sakasakali. Nasaan na ako? Binuhay ko kayo tapos ganyan lang? Ang sakit eh. Kayo mga problema nyo lang ang iniisip nyo ako. Mga anak nyo, panggatas sa mga bata, pag-aalaga, bahay ko, budget natin. Ako eh. Ikayo, yung mga problema nyo, yung mga puso nyo lang. Ako na ina. Ibinunton nyo lahat sa akin eh. Tapos yung si Rubina rin naman, sagot ng sagot kahit totoo pala. Nakikita niyo po ba, Sir Jude, yung problema na ginawa ninyo? Pati yung nanay ninyo, tingnan nyo, iyak na ng iyak. Ang laking kahihiyan ng problema dito sa pamilya po ninyo. May asawa ka na. Okay? Pinag-interesa mo pa yung asawa ng kapatid mo. Itunguhan mo na maayos yung babae. Tapos akala mo, okay sila, okay kayo. Tapos hindi ko alam na ganyan na pala yung nangyayari. Tapos ilang beses pa kaming pinalayas po. Nung nahuli ko siya, ilang beses na kaming pinalayas. Kami nagtiis na mag-iina. At yung mental health ko talagang wala na talaga, naubos na. Tapos yung babae, ang saya-saya niya na wala kami dito. Pinagpo-post pa niya talaga na parang walang ipinagkakahiya. Kasal ka na. Ang ina-upload mo yung video call ninyo ng kapatid ng asawa mo. Pakalabas lang ng anak ko sa ospital. Sobra na po yung sobra na yung yung trauma, yung sakit na ibibigay nila sa akin. Tapos yung babae, sabihin pa ako ng tanga ako. Tapos sabi niya sa asawa ko na parang ulol na aso daw, na daw sa akin na nakikinig siya sa akin. Sino pa naman ako, sir? Ako yung original na asawa niya eh, hindi naman siya eh. Kung umasta siya, parang siya yung asawa ni Jude eh. Ma'am Judian, ano na po ang gusto po ninyo mangyari ngayon? Pwede ko po silang kasuhang dalawa. Opo. Ipa-deport ko po yung babae. Kasi sobra-sobra na rin po yung ginawa niya sa akin eh. Ay, kasi yung babae is nasa Hong Kong. Opo. Ganito po ha, base po dun sa mga information na nabanggit po ninyo at ni Sir Jude Castañeda, ang nakikita ko po na violation dito is yung VAUSI. Okay, Violence Against Women and Children. Lalo na't nabanggit po ninyo yung mental health ninyo,
yung pagtrato po sa inyo, grabe na po yung epekto sa inyo, sa buong pamilya po ninyo. Kaya itong si Sir Jude, pwede po natin kasuhan yan ng vowsy. Nung unang pagkahuli ko po sa kanila, nung nagkonfrontahan po, at alam ni mother-in-law ko na talagang sinampal niya ako ng malakas, hawak ko yung anak ko. Hinabol niya ako, sinampal ako ng malakas sa harap ng biyanan ko. Nung nahuli ko sila. Ma'am, yung sinabi mo na nahuli yung conversation, hindi naman nahuli caught in the act. Opo, yung nahuli ko yung conversation nila. Hindi naman na po ako naimik nun eh. Tinatago po pa nga eh. Nakikiusap ako sa kanila na kung pwede aminin sa akin yung totoo para parang kaming tatlo na lang yung nakakaalam. At kasama yung ganan ko, hindi na namin ipagpapaalam sa asawa ng kapatid niya para hindi na lumaki yung gulo. Pero sila yung nanggawa ng gulo eh. Kawawa rin naman yung kapatid nitong si Sir Jude. Kung siya na lang ang hindi nakakaalam nitong mga pinaggagawa nila. Okay? Mabuti na silang lahat na dyan maging liable dito sa mga kalokohan nila. Opo, kasi ang laging sinasabi ni Ruby po na baliw yan, naggagawa ng kwento. Ito po ngayon yung sinasabi niyang baliw, ito po yung gumagawa ng Okay. kwento, andyan ebidensya laban sa Ganito po ang gagawin natin Ma'am Judy Ann, no? Definitely, no, nakikita natin diyan vowsy. Okay? Mapaparusahan po 'yan ng vowsy on psychological abuse. Okay, dito po sa ginawa niyang panluloko po sa inyo, yung abuso na nangyari kay Ma'am Judy Ann, yun po is punishable by vowsy. Now, ang tanong natin is, paano naman itong si Ma'am Rubenalyn? Meron ba tayong pwedeng isampa na kaso dito kay Ma'am Rubenalyn, no? Well, kung sinabi ni Ma'am Judy Ann kanina na sinaktan siya, we can file physical injuries laban dito kay Ma'am Rubenalyn. Pwede ba siyang i-deport from Hong Kong? Well, pwede naman na natin siyang kasuhan dito, tatakbo rin naman yung kaso. Kung babalik siya ng Pilipinas, doon pa lang sa airport, huli na yan. Mahirap lang tayo when it comes na i-implement po natin abroad kasi outside na rin po ng jurisdiction natin yan. Pero, matatapos din naman yung kontrata niya abroad, babalik at babalik yan dito sa Pilipinas. By the time na maglanding yan sa airport, huhulihin na po yan. Yun po ang nakikita natin na effective din naman na pamamaraan para panagutan nila yung mga ginawa nila. Opo. Kasi wala akong peace of mind sa babae na yan eh. Talagang gusto ko yung may pananagutan siya sa akin. Sobra-sobra na yung ginawa niya sa akin. At kami naman po dito, tutulong din po kami para mapanagot po natin. Isasampa natin, Shari, yung mga kaukulang kaso. At kung si Sir John Leonard Castañeda, bala na rin magsampa ng kaso sa misis po niya, malaya din naman po siya na lumapit sa atin at ibibigay din naman natin yung assistance. Po 3 months na po siya nasa Hong Kong. Yung pala po, may ebidensya din po kami na may message siya sa anak ko kay Jude na buo pala yung sahod niya pero hindi siya nagpapatala. Tapos, kai-scam din lang po niya sa akin ng pera nang galing sa bigasan. Ang sabi niya, kuhanan ko siya ng bigas sa CSI tapos ipapautang niya. Yung pala, binayaran po sa kanya ng cash, hindi po niya binigay sa akin. 30,000 po yung dapat niyang bayaran, hindi po niya binayaran hanggang ngayon. Ako po yung nagbayad, samantalang pinapadede ko pa yung mga anak niya, yung anak niyang bunso, yung mga pagkain nila, pag-aaral nila, hindi niya yan naisip. On top dun sa isasampang kaso po ni Ma'am Judy Ann, yung estafa po na ginawa po sa inyo, isasampa na rin po natin yan. Okay? Yung aspeto po ng suporta para sa mga bata, mainam po kasi Ma'am Alicia no na yung tatay si Sir John Leonard yung magsampa po ng kaso patungkol po diyan. Okay? Pero yung panloloko po sa inyo, yung pag-scam na nabanggit po ninyo, isasama na rin po natin doon sa kaso na isasampa natin. Pupunta po yung staff po namin dyan. Dyan po sa San Carlos, Pangasinan.